Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Ngayon po ang unang Biyernes ng buwan, katatapos lamang natin ng banal na oras at inialay natin ang banal na oras na ito para sa kapayapaan sa ating bansa, sa ating parokya, at para sa pagkakaisa ng mga pinuno ng ating bayan, lalo na sa Senado, na sa mga nakakaraang mga araw nagkakagulo, hindi nagkakasundo, hindi nagkakaisa, may kanya-kanyang mga kung anumang gustong gawin. Ito yung laman ng ating panalangin sa banal na oras at ito rin yung dadalhin nating mga panalangin sa mga susunod nating mga banal na misa at sakripisyo ng prosesyon. Kaya kung ito ang mahalaga at dapat nating bigyang diin ngayon sa ating pananalangin, gagamitin natin ang mabuting balita, ang unang pagbasa sa ating pagninilay. Sapagkat sa mga pagbasang ito, malinaw na sinasabi, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay dapat panghawakan. Ang salita ng Diyos ay dapat paniwalaan. Sa mga nangyayaring gusot sa Senado at sa ating bansa, ang dami-daming nagsasabi, kami ang nagsasabi ng totoo. Kahapon lamang doon sa ipinilit na sesyon ng tinatawag na Blue Ribbon Committee, sinasabi ng mga witness, ito ang totoo. Kami ang nagsasabi ng totoo. Pero kung pakikinggang mabuti at iintindihin ang kanilang sinasabi, hindi sila consistent sa kanilang mga sinasabi. Nahuhuli mismo sila sa kanilang salita na magkakaiba, na obvious na sila'y nagpapabricate ng kwento na walang katotohanan. Kung ang salita ng Diyos ay salita ng katotohanan, makapangyarihan, mabisa at dapat paniwalaan, lumapit tayo kay Jesus sapagkat siya ang salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay matuwid. Ang kanyang salita ay mapanghahawakan. Ipakiusap natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na ang sitwasyon natin sa ating bansa, sa ating Senado ay maging maayos. Na itong mga pinuno na inihalal ng bayan, itong mga sinasabing mga witnesses ay tunay na hipuin ng Diyos. Ang kanilang mga puso nawa ay talagang maging mga puso na punong-puno ng pag-ibig ayon sa pag-ibig ng Diyos. At huwag ang kanilang mga sariling interes ang siyang mangibabaw. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pag-ibig, sa pagkamaawain. Ang kanyang puso ay tunay na handang magmahal. At ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. Amen.